Pwede po bang tumayo tayong muli, mga kapatid, at sama-sama tayong magbasa ng scripture mula po sa aklat po ng mga Bilang, chapter 22, verses 20 hanggang 35. Ganito po ang pagkasulat po sa magandang balita, Biblia. Verse 20, Kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, "Sumama ka sa kanila, ngunit ang ipinapasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo." 21, Kinabukasan ng umaga, inihanda na ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak. Kasama ang dalawa niyang utusan. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kaya pinalo ito ni Balaam at pilit na ibinabalik sa daan. 24. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan at ng pader. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam. Kaya't muli itong pinalo ni Balaam. Ngunit ang anghel ay humarang muli sa lugar na wala nang malihisan ang asno. 27. Nang makita na naman siya ng asno, nahiga na lamang ito. Kaya nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno. Ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Itinanong nito kay Balaam, "Ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit 3 beses mo na akong pinapalo?" Sinabi ni Balaam sa asno, "Pinalo kita sapagkat ginagawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita." Sinabi ng asno kay Balaam, "Hindi ba't ako ay iyong asno at sa simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo?" "Hindi," sagot ni Balaam. 31. Sa sandaling ito'y ipinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa ring tabak. Kaya't nagpatira pa si Balaam. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, "Bakit 3 beses mo nang pinalo ang iyong asno?" "Sadyang humaharang ako sa daan, sapagkat mali ang binabalak mong gawin." 33. Tuwing makikita ako ng asno mo, ay lumilihis ito. 3 beses na niyang ginagawa ito. Kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita, ngunit siya'y hindi ko sasaktan. Sinabi ni Balaam sa anghel, "Nagkasala ako. Hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito." And verse 35, sumagot ang anghel, "Huwag ka nang bumalik. Sumama ka sa kanila, ngunit ang sinabi ko sa iyo, ang sabihin mo sa kanila." At sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mga talatang aming nabasa na ngayon po ay aming pong pagbubulay-bulayan. Dalangin po namin, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Ipahayag niyo po ang iyong pong banal na kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin upang ito po ay aming masundan at ito ang aming pong lalakaran. Aming Diyos, basbasan niyo ang iyong lingkod, ganon din po ang iyong mga tagapakinig sa oras po na ito, at marinig po namin ang iyong tinig. Maunawaan namin
at ito ay aming maisa pamuhay. Aming Diyos, ang lahat po ng ito'y dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Amen. Praise God. Maupo po kayo sa presence po ng atin pong Panginoong Diyos. Pag-uusapan po natin ngayon ang perfect will o permissive will ni Lord. Amen. Perfect will o permissive will ni Lord. Yan po ang atin pong pag-uusapan ngayon. Sino po ang nakakatiyak sa inyo dito na yung kinalalagyan ninyong trabaho, kinalalagyan ninyong lugar, kinalalagyan ninyong sitwasyon, ay iyan ang kalooban ni Lord para sa inyo? Sino pong nakakatiyak? Pwedeng pakitaas ang kamay. Yung alam ninyo na yung kalagayan ninyo ngayon ay will ni Lord. Amen. Amen na lang, hindi na taas ng kamay. Mas safe. Alam ba ninyo mga kapatid na marami pong namumuhay ngayon sa panahon na ito ng mga tao na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang nilalakaran? Maganda po kung ang bawat isa sa atin ay matiyak natin na yung kalagayan po natin ngayon ay kalooban ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, dito po sa kalagayan po ni Balaam, si Balaam po ay isang propeta pero kaya niyang mangkulam. Dahil kung ano ang kanyang sasabihin, nangyayari. Pag once na blines ka niya, ibibless ka talaga. Pero once na kinurse ka niya, makakurse ka talaga. So, titingnan lang po muna natin ang background nito. Ang Israelites po ay naglalakbay sa ilang nung nakita po siya ni Haring Balak, dahil nakita po ni King Balak na lahat ng dinadaanan ng mga Israelites, pag kinalaban ng Israel, talagang napupok sa lahat ng mga Israelites ang nadadaanan nilang mga lugar. Nagkaroon ngayon, kinabahan ngayon itong si Balak, at meron siyang kakilala sa kanilang lugar na si Balaam, na kung sino yung binibless niya ay binibless, at kung sino yung kinakurse niya ay talagang minamalas. Kaya ipinatawag ngayon ni Balak itong si Balaam. Nagpadala siya ng kanyang mga sugo para tawagin. Alam nyo, maganda po itong ginagawa ni Balaam kasi every time na mayroon siyang gagawin, sinasaliksik niya ang Panginoon. Kung babasahin po natin bago yung mga verses na binasa po natin, nung unang nagpasugo po itong si Balak ng kanyang mga tauhan, ay may offer na si Balak kay Balaam. Pero ang sabi niya, saliksikin ko muna ang Panginoon kung anong kalooban niya. Dito na kayo matulog. Kasi mamayang gabi, aalamin ko kung anong kalooban ng Panginoon. So sa gabi mong yon, inalam po ni Balaam kung anong kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kang sasama sa kanila. Kinaumagahan, marami pang mga pangyayari doon. Kinaumagahan, sinabi ni Balaam doon sa sugo ni Balak, umuwi na kayo, hindi kalooban ng Diyos na sasama ako sa inyo. So nakarating doon kay Balak ang mga isinugo niya, at nalaman niyang hindi sumama itong si Balaam, nagpasugo siya ulit ng mas mga kilalang mga tao na iginagalang. At may dala-dala ding offer ito. Malaki ang offer. Kay Balaam, sumpain lang niya ang mga Israelita. Yun ang kanyang trabaho, sumpain lang niya. Kahit nakalahati ng kaharian ni Balak ay kaya niyang ibigay, basta i-curse lang niya ang Israel. Yun ang tatrabahuin lang niya. Pero sinaliksik ulit ni Balaam si Lord pagdating ng mga iginagalang ng mga tao sa kanyang lugar,
Nag-aano pa sila may mga ginagawa pang mga offering para saliksikin ni Balaam kung anong kalooban ng Panginoon. At nangungusap talaga ang Diyos kay Balaam. Sa gabing iyon, nangusap ang Diyos kay Balaam, ang sabi niya, sumama ka sa kanila, pero yung sasabihin ko lang ang sabihin mo. So dito, sa verse 20 na tinignan po natin, kinagabihan lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila, ngunit ang ipinapasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Inilagay ko po dyan, ang pagpayag ay may kasamang pahayag. Yung ano nga natin? Ayan. Ang pagpayag po ng Diyos kay Balaam ay meron pong kalakip o kasamang pahayag. Na ang pahayag, sumama ka sa kanila. So pinayagan. Ngunit ang ipinapasabi ko lamang sa iyo, sabi ng Panginoon, ang sasabihin mo. So pansinin natin mga kapatid, dito po sa verse 20, pinayagan ni Lord si Balaam na sumama. Amen? Pinayagan. Sabi nga natin, pinayagan. Ayan. Pinayagan. So, kinabukasan sa verse 22, ay 21, kinabukasan ng umaga, pansinin ninyo ang mga talatang ito, mga kapatid, dahil sa pinayagan ng Diyos, itong si Balaam, na sumama sa kanila, of course, magre-ready ka na kasi in-approve ka na ni Lord Go! So, nag-ready ngayon si Balaam. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak. Sa verse 20, sinabi ko po dyan, hindi lahat ng pinapayagan ng Diyos ay kanyang kalooban. Pansinin niyo ang verse 22. Kasama ng dalawa niyang utusan. So, kasama ng verse 21 yon. Nagalit ang Diyos sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Pansinin ninyo, mga kapatid. Sa verse 20, nabasa natin, pinayagan. Pakibalik na sa verse 20. So, pinayagan ni Lord, si Balaam na sumama kasi sabi ni Lord, sumama ka sa kanila. Amen? Maliwanag yon. Na pinayagan ni Lord itong si Balaam. Sumama ka sa kanila, ngunit ang pinapasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Next slide, yung slide ulit. Balik tayo doon. Pero bakit nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito? Kaya nalagay ko po dyan, hindi lahat ng pinapayagan ng Diyos ay kanyang kalooban. Amen ba doon? Hindi lahat ng inaalaw ni Lord ay yun ang kanyang perfect will. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Iba yung niloob ni Lord, iba yung kalooban ni Lord. Amen? Niloloob ni Lord na mangyari ito, siguro itong kalooban niya, hindi lahat, mga kapatid, na inaalaw ni Lord na mangyari sa buhay natin ay iyon ang kanyang kalooban. Kaya merong permissive will si Lord, meron din siyang perfect will. Doon tayo dapat sa perfect, hindi sa permissive. Hindi yung niloob ni Lord, kundi yung kalooban ni Lord dapat. Kasi maaring yung niloob, napilitan. Yung kalooban, yun ang kagustuhan. Kasi may mga gusto tayo minsan na kahit alam nating hindi kalooban ni Lord, ipinipilit natin. Kaya tuloy, sa pagpupumilit natin, niloloob tuloy ni Lord na mangyari. Sige, loloobin ko, but may ganon. Loloobin ko ang ipinipilit mong hinihingi sa akin, pero
magagalit ako sa iyo. Maaaring ganon. Tingnan ninyo dito mga kapatid. Ha? Kaya nga sabi ko, hindi lahat ng niloloob ni Lord na gagawin natin ay ikatutuwa ni Lord. Minsan, mayroon siyang niloloob na gusto natin gawin, pero ikinagagalit ng Panginoon. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Minsan, sa mga inaalaw ni Lord sa mga buhay natin, may barriers, may hadlang, may pader. Bakit? Lord, niloob mo naman na mangyari, pero bakit nangyayari ito? Di ba niloob mo? Pwedeng niloob ko, but it is not my perfect will for you. Di ba? Kaya dahil nagalit ang Diyos doon sa response ni Balaam, kasi maagang-maaga parang excited, kasi may price kasi ito. Malaki ang price. I-curse lang niya ang Israel. Kaya minsan, may mga lingkod ng Panginoon minsan, iba't ibang mga lingkod, hindi lang mga lingkod ng Panginoon. Mga lingkod ng government, lingkod ng kung saan-saan na naglilingkod, minsan hindi na sila gumagawa ng isang bagay dahil yun ang dapat nilang gawin, pero dahil may price. May premyo. Kaya doon tayo mag-ingat. Na baka yung ating mga ginagawa na natin, hindi dahil iyon ang pinagagawa ng Panginoon, kundi dahil gusto natin, dahil may price. Ang offer dito, mga pilak, mga ginto, ang offer kay Balaam. Pagdating nga niya doon kahit yung kalahati ng kaharian ni Balak, kahit ibigay niya ito kay Balaam, i-curse lang niya ang Israel. Malaking yun? Malaking gantimpala yun. Pero ayon kay Balaam, sabi niya, sasama ako sa inyo, pero yung pinapagawa lang ni Lord, sa akin, sabi niya, ang sasabihin ko. Kung anong sinasabi lang ni Lord, yun lang ang sasabihin ko. Pero nakita ni Lord, noong sumama itong si Balaam sa mga tauhan ni Balak, nagkaroon siya ng wrong motive. Hindi na yung dahil sa pinapapunta siya ni Lord, kundi dahil sa may price na nag-hintay sa kanya doon. Mag-ingat tayo dito mga kapatid. Kasi kahit alam natin na namumuhay tayo ayon sa kalooban ni Lord, pero minsan namamali yung ating mga motive. Bakit natin ginagawa ang bagay na ito? Maring nasa worship team ka. Maring nasa Sunday school ministry ka. Maring nasa outreach ministry. O saang mga ministry na kinalalagyan nating mga ministry. Oo, alam natin yan pinagagawa ng Panginoon. Pero kumusta ang ating mga motibo sa paggawa ng ministry? Lagi nating i-check ito mga kapatid. Bakit ko ginagawa ang aking ginagawa? Ito pa ba yung pinagagawa sa akin ni Lord? Kaya po nagalit ang Panginoon sa lakad na ito ni Balaam dahil nakita ng Diyos, mali ang kanyang motibo. Yung pagsunod niyang yon na pagpunta, tama yon. Kasi pinayagan siya ni Lord but the motive is wrong. Kaya nga mga kapatid, bawat isa sa atin napaganda pong ma-check natin ang motive natin sa paggawa ng pinagagawa ng Panginoon.
Oo, mga lingkod tayo ni Lord. Pati sa mga paghayo natin, huwag nating kakalimutan, servant tayo ng Panginoon. Laging yung motive natin, gagawin ko ito dahil ito ang pinagagawa sa akin ng Panginoon. Amen? Yes, para hindi magalit si Lord. Kasi ito ang question ko eh. Nagtatanong ako dito, bakit pinayagan sa verse 20, pero bakit pinagalitan sa verse 22? Kaya nga sabi ko, mga kapatid, paalala ko po sa bawat isa sa atin, hindi dahil sa pinayagan ka ni Lord sa gawain na yan ay natutuwa na siya sa ginagawa mo. Pangatlo, ang hindi pagsunod sa kanyang kalooban ay kanyang hinahadlangan. Amen? So sa yung last part ng 22, yung sa number, next, ayan. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin, kaya pinalo ni Balaam at pilit na ibinabalik sa daan. Tingnan ninyo, yung asno, meron siyang matang nakakakita ng anghel. Kumbaga, binuksan yung mata ng asno para makita niya yung angel na humaharang doon sa daan ni Balaam. Kaya ang ginawa nitong asno na ito, nung nakita niya, lumihis ito ng daan. Kumbaga, ito yung daan na sinusundan nila, lumihis. Kaya, pansinin niyo, ang daang ito ay patungo doon sa kinalalagyan nila Balak. Pero nung nakita ng asno, yung angel na may dalang tabak, natakot at lumihis siya ng daan at nagpunta sa bukirin. Kasi nakita, maaari, hinahadlangan siya doon kasi nagpapatuloy siya sa maling daan. Mali yung kanyang motibo patungo doon. Kaya lumihis ngayon yung asno. At ang nangyari, pinalo ito ni Balaam at pilit na ibinabalik sa daan. Sabi niya, ba't ka lumilihis? Doon ang sundan mong daan, pinalo. Alam nyo, may pangungusap ang Panginoon dito. Minsan, yung redirection ni Lord sa isang tao, kasi ayaw, kumbaga, hinahadlangan niya tayo doon, sa daan na yon na gusto nating puntahan, minsan yung redirection ng Panginoon, minsan doon tayo nagagalit. Ano ba ito? Bakit may hadlang? Ba't lumilis ka? Ito yung daan natin. Huwag kang lumihis. Minsan, yung mga pangyayari na nagiging dahilan ng paglihis natin, yun ang mga sinisisi natin. Minsan hindi natin alam na kumikilos na pala si Lord sa mga redirection na yon sa buhay natin. Ito, si Balaam, ang ugali niya, sinasaliksik niya si Lord pag may mga pangyayari o may mga ikinukonsulta sa kanya. But this time, si Balaam hindi siya nagsasaliksik. Bakit ka lumilihis? Hindi niya ginawang, Lord, bakit lumilihis itong asno? Hindi niya ginawa yon that time. Kaya naglilin siya sa kanyang own understanding, mali yung dinadaanan mo, balik ka doon sa dinadaanan natin. Kaya minsan, mga kapatid, may mga tao nagagalit sa situation kasi hindi nila nakikita yung nakikita ng sitwasyon. Kaya itong si Balaam, pinagagalitan yung asno kasi siya yung nakakakita ng sitwasyon.
Lumilihis lang siya sa panganib. May panganib doon, kaya lumilihis itong asno. At may mga time na ganyan ang buhay ng tao, kaya minsan, hindi niya allow ni Lord na sundan natin yung daan na yun kasi may panganib doon. Kaya huwag magalit sa sitwasyon. Kasi minsan, yung sitwasyon, nakikita niya yung nandun sa hinaharap. Kaya minsan, yung sitwasyon, inililihis niya tayo. Na minsan, yung direction na sinusundan natin, hindi tayo dapat magpatuloy doon kasi mapapahamak tayo, posibleng mapahamak tayo. Kagaya nito, hindi nakikita ni Balaam yung nakikita ng asno. At minsan, hindi natin nakikita yung nasa harapan. Kaya gusto natin, ipilit pa rin yung gusto nating mangyari. Kaya tuloy, nababad trip yung mga iba kasi nahahadlangan sila doon sa kanilang ginagawa na hindi nila alam, inililihis pala sila para sila'y maligtas. Kaya minsan, mga kapatid, alam nyo, hindi tayo dapat magalit sa sitwasyon. Bagkos mag-thank you tayo. Kasi hindi natin alam kung ano yung nasa hinaharap nung daan, yung journey natin na yun, hindi natin alam kung ano ang meron doon. Nandyan pa ba kayo? Amen. Kaya pinalo ito ni Balaam at pilit na binabalik sa daan. Balik down. Verse 24. Nung ibinabalik, pansinin niyo magaling tayo sa imagination. May asno, binabalik, papunta na ulit doon sa daan. Sa 24, ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan at ng pader. Ubasan, pader. May makitid na daan dito, hinarang siya ulit ng angel doon. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang mga paa ni Balaam, kaya't muli itong pinalo ni Balaam. This time, nasaktan na si Balaam. Yung unang paglihis ng asno, hindi pa nasaktan si Balaam, parang na wrong way lang ang tingin niya. But this time, na pangalawang beses na hinarangan siya ng anghel, naipit ang paa ni Balaam, nasaktan na siya. Pinalo pa rin niya ang asno. Tingnan ninyo. Nasaktan na siya. So sinisisi pa rin niya ang asno. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung asno sa buhay natin. Baka may mga asno din sa buhay natin na minsan sila yung nakakasakit, pero yung pala, inililihis tayo. Sa mas matinding panganib. Yun naipit lang ang paa ni Balaam. Doon sa pader. Buhay ang nililigtas ng asno sa kanya. Wala pa rin kaalam-alam si Balaam dito. Sa nakikita ng asno na angel na may tabak. Once na may tabak ang angel na nakita mo, parusa ang niyan. Parusa ang dala niyan. Kasi may mga angels na walang dalang tabak, mga kapatid. May mga nagpapakitang mga angels, walang sword. Kasi meron silang message lang na ipapahayag. Pero once na ang nagpakita ay angel na may tabak, may gagawin hindi maganda yon. Hindi mo magugustuhan. Pero kung angel, na wala, ang masasabihin lang yan sa iyo, Mary, ikaw ay magdadalang tao. Yung ganon, walang dalang tabak yon. Si Angel Gabriel, Gabriel ba nagpakita doon? Wala siyang dalang tabak that time. Kasi may message lang na sasabihin. Kaya pag may makita kayong may magpakita sa inyo na angel at may tabak, medyo mag-isip-isip kayo mabuti. Bakit may tabak itong angel na pinakita mo sa akin, Lord?
Ayun, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa. Isang paa lang siguro, hindi kasi mga paa ang ginamit. Inaipit ang paa ni Balaam, kaya't muli itong pinalo ni Balaam. Ngunit ang anghel ay humarang muli sa 26, ha? Ayan. Humarang muli sa lugar na wala nang malilihisan ang asno. Tignan nyo, ha? Ito, sa time na ito, parang nakakatuwa nga eh. Punta muna sa bukid, tapos doon sa pagitan ng pader at ng ubasan, naipit na doon si Balaam. Pagkatapos, yung time na ito, na pagharang ng anghel, wala na siyang madadaanan. Pansinin ninyo anong ginawa ng asno. Verse 27, nang makita na naman siya ng asno, nahiga na lamang ito. Tingnan nyo. Yung asno, dahil wala na siyang matakbuhan, humiga. Kaya nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno. May mga times, mga kapatid, yung mga asno sa buhay natin, humihinto na. Dahil minsan, napapagod na siya sa kaliligtas sa'yo. May mga situation minsan ganon. Yung sitwasyon, hindi na siya gumagalaw. Tuloy pati ikaw, hindi ka na rin makano. Kasi yung sinasakyan ng asno, wala na eh. Ayaw nang gumalaw. So, nung humiga siyang ganon, kung ikaw ay nakasakay sa asno, at humiga yung asno, siguro ipit ang isang paa. Ulit. Kung naipit dito sa pader, nung nakasakay siya, siguro nung humiga, hindi ko alam kung saan parte siya humiga, kung nailihis ni Balaam yung paa niya, okay. Kapag hindi, nakaiwas siya, sa bagay, ang mga asno mababa lang, hindi kagaya ng mga kabayo na mataas. So maaring ano niya yung paa niya, okay, save. Pero pinalo niya. Habang nakahiga yung asno, pinalo ulit ni Balaam. Nagagalit siya doon sa asno. Na wala siyang kaalam-alam, mga kapatid, isinisave siya ng kanyang asno. Kaya nga sinasabi ko, mga kapatid, minsan, yung mga challenges sa buhay natin, nagsisave yan sa atin. Minsan, hindi yan parusa, kundi pagliligtas. Na minsan, sa tingin natin, parang parusa, parang pagdidisiplina sa atin, pero hindi natin alam, doon tayo nasisave. Doon pala tayo naliligtas, na wala tayong kaalam-alam. Kasi nga sabi ko nga, si sitwasyon siya ang nakakakita sa hinaharap, pero tayo hindi. Hindi natin nakikita ito. Na minsan, imbis na tayo ay mag-thank you sa mga inaalaw ni Lord na mga nangyayaring iyon, nagagalit pa tayo. Lord, di ba, ikaw ang nagdala sa akin dito. Lord, di ba, niloob mong mapunta ako dito? Bakit ako nahihirapan ngayon? Maring sasabihin ni Balaam, naipit ako. Bakit ako naipit? Bakit itong asno? Iba-iba ang direksyon niya ngayon. Dati hindi naman siya ganito. Bakit ganito ang performance ng asno ko ngayon? Di ba may mga ganun sa buhay natin? Di ba minsan, ang ganda-ganda ng mga journey natin, mga nilalakaran natin, okay lahat. Pero bakit may mga times sa buhay natin, ang daming mga challenges? At minsan, mga kapatid, may pangungusap ang Panginoon po dito. Kaya inilagay ko po sa number 4 nagaganap ang mga kababalaghan para tayo ay matauhan. No? Nagaganap ang mga kababalaghan para tayo ay matauhan. Tingnan ninyo ang kababalaghan dito na nangyari. Sa verse 28. Ayon, hindi nagsasalita ang asno, pero pinagsalita ni Yahweh ang asno. Kababalaghan to. Abnormal ito. Yung magsalita yung asno. Na maiintindihan mo yung kanyang sinasabi.
Kaya minsan gumagawa si Lord ng mga kababalaghan, mga bagay na hindi pangkaraniwan para lang tayo ay matauhan doon. Ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Itanong nito kay Balaam, ano bang kasalanan ko sa iyo? Sabi ng asno. Bakit 3 beses mo na akong pinapalo? Ikaw, kung yung sinasakyan mong kalabaw ay magsalita, hindi ka ba ano diyan? Ha? Kung yung sasakyan dinadrive mong sasakyan ay magsasalita, hindi ka ba magugulat yan? Liban lang kung yung mga pinipindot mo doon na si Siri o ano yan. No? Nagsalita ngayon yung asno at nagtatanong, bakit 3 beses mo na akong pinapalo? Kaya minsan alam nyo, yung sitwasyon na ang nagsasalita sa atin. Dahil hindi pa rin tayo natututo at hindi tayo natatauhan minsan sa mga ginagawa natin. Kaya minsan, gumagawa si Lord ng mga bagay na mahirap ng paniwalaan tanggapin para lang tayo matauhan. 29, sinabi ni Balaam sa asno. So, hindi sinabi dito na nagulat si Balaam na kung bakit nagsalita yung asno. Sabi niya, pinalo kita sapagkat ginawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, sabi ni Balaam, baka napatay na kita. Buti na lang palo. Hindi ko alam kung ano yung pinangpapalo ni maaring tali o ano, yung dala ni Balaam para pangpalo doon sa asno na kanyang sinasakyan. Kaya kung may tabak lang ako, sabi niya, baka napatay na kita. 30, sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako ay iyong asno at sa simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo? Hindi, sagot ni Balaam. Sa first time na ginawa ng asno ni Balaam sa kanya ito, pero walang kaalam-alam si Balaam, kaya sinasaktan niya, pinapalo niya ang kanyang asno. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. At dito po sa verse 31, sa sandaling ito'y ipinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa ring tabak. So yung nakikita ng asno, ipinakita ni rin ni Yahweh kay Balaam. Doon niya naintindihan kung bakit ganon ang performance ng kanyang asno sa time na yon. So yung asno, nung 3 beses na hinahadlangan siya ng anghel, sa pangatlo, humiga na siya. Si Balaam, nung nakita niya yung angel, nagpatira pa siya. Alam niyo kung marunong lang ding lumuhod o magpatira pa yung asno, gagawin din niya. Doon na intindihan ni Balaam na kaya pala nagkakaganon yung kanyang asno, merong angel na may hawak na tabak doon sa kanilang harapan. Kaya nung nakita din ni Balaam, ang ginawa niya, hindi siya lumihis sa bukirin, hindi siya pumunta sa makitid na daan, kundi huminto din siya at nagpatira pa. Doon niya na-realize, mali ang kanyang ginagawa. Kaya sa number 5, minsan hinahadlangan talaga ni Lord. Dito, hinadlangan ni Lord si Balaam para malihis sa kasalanan. Medyo maliliit yung mga verses natin ngayon dyan, pero babasahin ko po. Tinanong siya ng anghel. Nung nagpatira pa itong si Balaam, tinanong siya ng anghel ni Yahweh, bakit 3 beses mo nang pinalo ang iyong asno? Pansinin ninyo itong sabi ng angel.
sadyang humaharang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Kaya minsan, hinahadlangan ni Lord, minsan tayo, at maraming mga tao, ang hinahadlangan ni Lord para malihis sa kasalanan. Kagaya ng nakasulat dyan. Hinahadlangan para malihis sa kasalanan. Kaya sabi, doon sa naka-highlight, sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Oo, pinayagan kita. Pero yung balak mo mali. Yun ang sabi ni Lord kay Balaam. Pinayagan kitang pumunta kay Balak, pero yung motibo mo naging mali. Yung pagpayag nandun. Pero minsan, kagaya yung isip, maaring yung isip ni Balaam, malaking reward ito. Malaking reward. Sanay na ako maaring, kasi kilala na si Balaam, ni Balak, na anumang sumpain niya ay talagang nasusumpa at anumang pagpalain niya ay talagang pinagpapala. Kilala na siya sa gawaing iyon. Kaya malaki na ang kanyang professional fee. Malaki na yung kanyang PF. Kasi well-known na siya doon. Kasi nga naman, kung hahayaan ni Balak na mangyari yun, sasakupin siya ng Israelites, lahat sila mawawala. Ang kayang ibigay ni Balak kay Balaam, half ng kanyang kingdom, ibibigay niya. Sumpain lang ang Israel. Malaki ang professional fee sa pag-curse ni Balaam sa Israel. Pero hindi iyon ang kalooban ng Diyos na sumpain ang Israel. Bagkus gusto ng Diyos na pagpalain ang Israel. Minsan pa nga, nakita ko dito, habang ipinagpapatuloy kong basahin, hindi tatalaban ng kulam, sabi niya, ang Israel. Kasi pinagpala sila ng Diyos. Kaya dito natin makikita sa Numbers, ng isang pinagpala ng Diyos, kahit 1,000 mangkukulam ang kukulam sa iyo, hindi yan tatalab. Amen? Amen? Kasi once na blines ka ni Lord, walang sino man ang may kapangyarihan na susumpa sa iyo. Dahil hindi yung tatalab. Dahil ang pinagpala ng Diyos ay hindi pwedeng sumpain ng kahit sino. Amen? Kasi greater is He, si Jesus, that is in us than he that is in the world. Maraming mga tao ngayon, pag hindi makita ng doktor ko ng kanyang karamdaman kung saan na nagpupunta, meron bang may mas makapangyarihan kaysa sa Diyos? Wala. Meron bang mas magaling na magpagaling kaysa kay Lord? Wala. Ang mga ginagamit niya, mga manggagamot, kasangkapan lang ang mga ito, mga kapatid. Kahit gaano kagaling ang doktor natin, kung hindi pa hintulutan ng Diyos na gumaling ka sa pagpapakonsulta mo sa doktor na yan, hindi ka gagaling. Pero kahit napaka-ordinaryong tao ang pupuntahan mo, na magbibigay ng payo sa iyo, na gagawin mo ito kung iyan ang gagamitin ni Lord para magabayan ka, para gumaling ka, gagaling ka. Amen? Yes, mga kapatid. Kaya, tuwing makikita ako ng asno mo, sabi niya, lumilihis ito. Verse 33. Ayan. Pangatlong beses na niyang ginagawa ito. Pansinin niyo itong susunod na sinabi ng angel. Kung hindi siya lumihis, sabi niya, pansinin niyo, verse 33,
kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita. See? Sinisave ng asno itong si Balaam, wala siyang kaalam-alam. Kasi sabi ng angel, kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita. Ngunit siya'y hindi ko sasaktan. Hindi talaga yung asno ang hinaharang ng angel, kundi si Balaam. Sinabi ni Balaam sa anghel, nagkasala ako. Oh. Bakit sinabi ni Balaam dito, nagkasala ako? It means, inamin ni Balaam, mali na ang kanyang motibo sa kanyang pagpunta doon. Kasi may go signal si Lord, sumama ka. Obedience yon. Pero bakit sinasabi ni Balaam, nagkasala ako? Hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Pero sabi niya, babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito. Okay, Lord. Kung hindi nyo kalooban itong lakad ko na ito, babalik ako. Kasi hinahadlangan nyo ako, di balik na lang ako. Willing naman siyang bumalik. Pero sabi ng verse 35, sumagot ang anghel, huwag ka nang bumalik. Next slide, 35. Sabi niya, huwag ka nang bumalik. Sumama ka sa kanila, ngunit ang sinabi ko sa iyo, ang sabihin mo sa kanila. At sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. Perfect will o permissive will ni Lord? Tayo. Tingnan naman natin ngayon ang ating mga sarili, mga kapatid. Sa mga ginagawa natin ngayon, naaayon pa ba sa kalooban ni Lord ang kalagayan natin ngayon? Tama pa ba yung ating mga motibo sa paggawa ng pinagagawa ni Lord? Ministry, unahin na natin kasi yun naman ang trabaho natin dito sa church. Sa pag-ministry natin, tama pa ba ang mga motibo natin? Sa pag-attend natin ng church, tama pa ba ang mga motibo natin? Sa pag-awit, sa pagtugtog, sa pagpapagamit sa Panginoon sa iba't ibang mga gawain, mga kapatid, tama pa ba ang mga motibo natin? Sa pagta-tithes natin, tama pa ba ang motibo natin? Sa pag-offering natin, tama pa ba ang mga motibo natin? Sa pag-awit natin kay Lord, tama pa ba ang mga motibo natin? Tingnan natin, mga kapatid. Baka nagpapagod lang tayo, but mali yung motive, hindi nalulugod si Lord. Gawa tayo ng mga bagay na alam natin, yun ang kalooban ni Lord, at pati yung motive natin, naaayon din sa kalooban ng Panginoon. Amen? Attend ako sa church kasi love ko si Lord. Sana ganun. Attend ako sa church kasi pag hindi ako natin, may message na naman ako ni pastor, ipapollow up na naman ako. Kaya attend na lang ako. Sana hindi po ganun. Attend ako kasi magsaserve ako kay God, ito ang kalooban niya. Amen? Si Balaam, mga kapatid, nung inatake ng mga Israelites ang lugar na yon, kasama siya sa napatay. Propeta siya ng Diyos. Pero bakit napatay siya ng mga Israelita? May mga point sa buhay niya, hindi niya nasusunod si Lord. Ang blessing, nasa mga Israelites pa rin. Yung gusto ni Balak na sumpain, nandun ang blessing. Bakit hindi na lang siya mag-join sa mga binibless? Gusto pa niyang mawala sa kanyang mga paningin. Mga kapatid, kung ikaw ay pinagpala ng Diyos, pagpapalain ka niya habang ikaw ay nabubuhay. Amen? Yes, palakpakan natin ang Panginoon. Habang nabubuhay ka,
Basta't namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga po, kahit 1,000 mga mangkukulam ang kukulam at susumpa sa iyo, walang tatalab. Pinakamagaling na ito na tagasumpa. Pero bago magsumpa, sinasaliksik niya ang Diyos. Bago mag-bless, sinasaliksik niya ang Diyos. Kaya nagiging effective ang sinasabi ni Balaam dahil sinasaliksik niya si Lord. Amen? Bawat gawin natin, saliksikin natin si Lord. Amen? Para doon tayo sa laging perfect will ni Lord, hindi sa kanyang permissive will.